So guys, eto na nga yung video na sinasabi ko nung pinost ko sa social media na um, sasabihin ko yung mga ways para makapunta rito sa Australia na alam ko. Hindi naman hindi naman bago to. Actually, wala naman akong bagong sasabihin sa mga ways kung paano makapunta rito sa Australia. Pero meron ako, maaaring may sabihin ako na hindi nyo pa narinig about it. So anyway, stay tuned. So, two common ways sa ating mga Filipino para mapunta dito sa Australia is through first employment agency, and then pangalawa through direct application sa online like Seek or Jora. So those two are the most common ways. Merong other ways like through student visa kung medyo may budget ka. Pwede kang mag-apply ng student visa and then just alam mo yung mga expenses mo rito, kung kaya mo naman supportahan, you can do that. Or kung talagang meron kang malaking pera at gusto mo talaga makapunta rito, pwede kang mag-apply ng direct migration. So yun, another option yun. Pero pag-uusapan natin ngayon are the two most common ways, which is yung through agency and then through direct application. So una guys, yung through agency, yung sinasuggest ng iba, kung mag-apply ka through agency, is mag-apply ka sa mga registered agency sa POEA. So alam niyo naman yung POEA, di ba? So gusto nila, yun ang gagawin nyo para safe. Kasi kapag ka naka-register sila sa POEA, ibig sabihin na audit sila, ibig sabihin legit yung business nila. So walang chance na maloko kayo. Kasi especially may mga agency na nanghihingi ng placement fee. So that's another point to talk about, yung placement fee. And then yung pangalawa is through direct application sa online, yung gaya ng Seek or Jora. Ang sabi lang sa akin ng mga ibang Filipino na nakakausap ko na nakapunta rito through direct hire is napakatagal doon ng proseso. Marami raw di-discourage na employer na hindi na lang tinutuloy yung application or yung inquiry nila kasi nga napakatagal daw ng proseso. Actually, yung kilala kong agent, sinabi rin sa akin yan na sabi niya, mas madali pa raw mag-hire ng Filipino outside Philippines. Yung mga Filipino na sa ibang bansa na kaya ng Middle East, Africa, or PNG, mas madali pa raw silang makakapunta ng Australia. Mas mabilis pa raw yung proseso kaysa yung Filipino na nasa Pilipinas, i-hire mo. Napakatagal doon ng proseso. Ang reason daw is yung proseso ng POEA mismo. Yun ang sabi nila. Anyway, hindi na ako I won't go to that side of the story kasi or topic kasi wala naman ako masyadong alam dyan. Sinabi lang sa akin ng agent na kakilala ko, and that agent is a good agent. He is a legit agent. Siya yung i-mention ko dito sa video na to, at kung interesado kayo, gusto niyo siyang kontakin, magaling siyang agent, reliable siya, kontakin niyo siya. So anyway, yun nga yung yung dalawang ways para makapunta ka rito. Ngayon pag-usapan naman natin yung qualification, kung ano yung mga hinahanap dito na kadalasan na gustong i-hire ng mga employer. Una-una sa listahan is yung skilled worker. Maganda, malaki ang chance mo kung skilled worker ka. Maraming klase yung skilled worker, pero ang number one na masasabi ko is yung gaya ng mekaniko, electrician, tsaka welder or boilermaker ang tawag dito, boilermaker. So yung mekaniko, kung technician ka ng, for example, ng mga OEM brand like Caterpillar, Komatsu, Hitachi, malaki yung chance mo, napakalaki talaga kasi yan yung mga brand na hinahanap nila rito, yung mga equipment na yan ang ginagamit nila sa mga mining companies, yung mining and energy sector, at saka sa construction companies. Yan ang mga ginagamit nila. So in demand talaga dito yan. Pangalawa is sa skilled, after ng skilled, yung kung nurse ka, yung mga nurses anywhere around the world, talagang in demand sila. Talagang hindi sila nawawalan ng trabaho. So kung nurse ka, gusto mo makapunta dito, madali ka makapasok dito. Kung nurse ka, kaya suggest ko siguro through
employment agency. Siguro yung best way na pathway sa'yo. And then, kung may experience ka mas sa hospitality, kung nagtrabaho ka sa hotel, malaki rin yung chance makapunta rito through employment agency at saka direct application. So, depende sa'yo kung anong preferred mo. Pwede mo subukan yung both ways na yun. And then, yun yung mga yun yung mga kadalasan na hinahanap dito. And then may mga may mga bihira, mga seldom na din na gaya ng, for example, talagang highly specialized na trabaho, for example like surgeon. Kung talagang high profile surgeon ka, talagang kilala ka sa sa industriya na magaling ka, yun, mga ganyan, talagang makakapunta ka rin dito. Doktor, ganyan, kung talagang high profile ka, dali ka rin makapunta dito. Ano pa nga ba? So, for example, isa ka sa mga skilled worker o qualified ka talagang makapunta rito. For example, isa sa mga kailangan mong gawin is syempre, yung mga basic na requirements sa pag-abroad, alam nyo na yan. And then, dito sa Australia, gusto nila yung yung mga credential mo sa Pilipinas is ipapa-recognize mo sa Australian Council or straight into Australian Standard, yung tinatawag ng RPL. So, ipapa-convert mo into RPL. So, magkakaroon kang certificate na, yun nga, recognition prior learning, recognized by Australian, blah 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 blah, ganon. Yun yung mga, sa mga requirements na need mong complete. At saka, ano pa nga ba? Tsaka English test o VET-assess o VET-assess, sorry. Yung IELTS, sorry, yon. Yung IELTS yun, importante yun. Nire-require na nila ngayon na bago ka pumunta dito is may IELTS ka na. Yun ang pagkakaalam ko. So, yun yung most two important things na kailangan mong ihanda yung sarili mo. Alam ko medyo costly yan medyo mahal. I'm not sure about the figure. Yung iba, alam ko sinasagot ng employer and then later on, parang dinededuct mo ng sweldo. May mga option na ganun. So, depende kung ano yung mga opportunity na ano pa nga ba. So yun lang siguro yung masasabi ko. Alam ko may mga tanong pa kayo. Kung meron kayong mga tanong, just put it on the comment section and then I'll try my best to answer it. Tapos may mga tanong din about kung paano mag-FIFO, kung nandito ka sa Australia at gusto mo mag-FIFO. Gagawa rin siguro akong video about that. So yun lang guys, yung agent na kakilala ko sa Pilipinas at saka outside Philippines, ilalagay ko na sa comment section. Basahin nyo lang, i-kontakin nyo na lang sila. I-advise ko rin sila na maaari nyo silang kontakin. And then yun lang guys. So guys, gusto ko lang i-emphasize, kung skilled worker ka at nasa ibang bansa ka na, wag mo nang piliting umuwi sa Pilipinas and then mag-apply ka ng papuntang Australia. Kasi sabi ko nga, mas matagal yung proseso. Sabi nga ng agent na kakilala ko, mas madali pa daw mag-hire ng Filipino outside Pilipinas. So, tandaan nyo lang yun guys, wag na kayong umuwi ng Pilipinas kasi may mga kilala ko na sa Middle East, umuwi pa ng Pilipinas para makapag-apply ng spot dito sa Australia through employment agency, and then ang tagal lang inantay nila. So, gusto ko lang i-emphasize yun, tandaan nyo yun guys and kung gusto nyo, kailangan nyo ng agent, kailangan nyo magtanong or kailangan nyo ng tulong, kontakin nyo lang agent na nandito sa comment section. Kontakin nyo lang sila, magaling sila, reliable sila. So yun lang guys, sana nakatulong ako sa inyo, sana may natutunan kayo. If any question, again, just put it on the comment section and I'll try my best to answer it. And then stay tuned lang sa mga susunod na video. Marami pa to guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana I bring value to you. Maraming salamat ulit.